Basketball Talk Studio Express presents ang revised trade ng Titan Ultra Giant Risers sa San Miguel Beermen. Desperado na ang Titan. 2-on-2 trade plus future draft picks ng magkabilang koponan inilalatag nila. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mo kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Dahil sa napakasakit na pagkatalo ng Titan Ultra Giant Risers sa San Miguel Beermen noong isang gabi, ay muli na namang naglalatag ang Titan Ultra Giant Risers management at coaching staff ng panibago o revised trade sa San Miguel Beermen. At sa pagkakataong ito ay isinasama na nila ang PBA playing rights ni Greg Slaughter na hindi nila mapapirma sa kanilang koponan dahil sa mga hinihingi nitong dagdag na allowances bukod sana doon sa 800,000 per month na hinihingi nitong sahod. Kinakailangan na umano na gumawa na sila ng aksyon habang maaga pa dahil ilang games na lamang ang nalalabi para sa Titan Ultra Giant Risers ngayong ongoing All Filipino Cup at gustong gusto talaga nilang makapasok sa quarterfinals kahit man lamang umano 8 seed. Basta ang importante daw ay makapasok sila o makausad sa next phase ngayong All Filipino Cup. At yaman din lamang na hindi nila mapapirma ng kontrata itong si Greg Slaughter sa kanilang koponan, ay patuloy pa rin nila itong nilalako sa iba't ibang koponan. At ngayon nga dito sa revised trade nila sa San Miguel Beermen ay isinasama na nila itong si Greg Slaughter. Dahil alam umano nila na pagka sa San Miguel Beermen ito napunta ay mabibigay ng nasabing koponan ang mga hinihinging allowances nitong si Greg Slaughter kumpara doon sa 800,000 per month na hinihingi niyang buwanang sahod. Sakaling tanggapin naman ng San Miguel Beermen ang nasabing alok mula sa Titan Ultra Giant Risers ay magkakaroon na ng dambuhalang Twin Tower combination ang San Miguel Beermen, kung saan bubuin nga ito nila Junmar Fajardo ang 9-time MVP at itong si Greg Slaughter na matagal niya ng rival noon pang naandun pa sila sa Cebu nung collegiate days nila. Pero ang masasabing downside nito ay lalong babagal ang San Miguel Beermen kapag ka napunta nga sa kanila si Greg Slaughter. Dahil sigurado hindi naman mapagsasabayan ni Coach Leo Austria dahil talagang babagal ang takbo ng kanilang opensa, pero meron din namang good side na maituturing kung magsasabay sila sa loob o kaya ay maghahalinhinan sa nasabing center position para sa San Miguel Beermen. Kung pagsasabayin sila, maaaring bumagal ang kanilang opensa, pero matinding double post threat ang iaamba ng dalawang higanteng sila Junmar Fajardo at Greg Slaughter sa mga makakalaban nila, dahil sigurado mag-iisip ang mga makakalaban nila kung sino talaga ang dapat bantayan sa poste, kung si Junmar ba o itong si Greg Slaughter, kapag nagsabay sa loob ang dalawang big men. At yung maghahalinhinan sila sa center position ay parang walang magbabago kung sakasakali sa San Miguel Beermen pag inilabas si Junmar Fajardo, maliban na lamang siguro dun sa mga lateral moves na wala itong si Greg Slaughter kumpara kay Junmar Fajardo. Pero good side man yan o bad side sa pagdating ni Greg Slaughter kung sakasakaling tatanggapin ng San Miguel Beermen ang inaalok na revised trade ng Titan Ultra Giant Risers, ay masasabing win-win situation pa rin ito sa San Miguel Beermen at ganun din sa Titan Ultra Giant Risers na naghahangad na makapasok sa quarterfinals sa kauna-unahan nilang conference sa PBA ngayong 50th season. At kasama rin sa revised trade na yan ay ang power forward o undersized power forward mula sa Titan Ultra Giant Risers na si Cade Flores. Isa si Cade Flores sa mga nasa protected list ng Northport Batang Pier na isinabmit sa Titan Ultra Giant Risers ng magkabentahan ng prangkisa na sinasabing sa SMC lang dapat mapunta, na dapat nga noon ay sa Barangay Ginebra San Miguel mapupunta. Pero ayaw umano ito munang tanggapin ni Coach Tim Cone dahil undersize nga ito sa pagiging power forward. At ang gusto nga umano ni Coach Tim Cone ay yung matangkad na mga players at very flexible para sa kanilang mga posisyon at height. Sasakto naman ito sa San Miguel Beermen dahil kulang sila sa natural power forward na bagamat undersize nga sa height na 6'4",
ay ma-address naman ito yung kakulangan ng San Miguel Beermen pagdating sa power forward spot. Maayos din na floor spacer itong si Cade Flores dahil may tira ito sa labas hanggang sa 3-point area, na sigurado namang magko-complement kay Junmar Fajardo kung sakaling pagsasabayin sila sa loob ng court ni Coach Leo Austria. Simula nang mawala si Arwin Santos sa San Miguel Beermen nang matrade dito noon sa Northport Batangpier kapalit ni Vic Manuel, ay bahagyang bumaba ang rebounding ng San Miguel Beermen. At kung sakali nga nilang tatanggapin itong 2-on-2 plus draft pick trades ng Titan Ultra Giant Risers, ay baka manumbalik yung rebounding presence ng San Miguel Beermen nung panahon ni Arwin Santos para sa frontline ng San Miguel Beermen ngayong ongoing All-Filipino Cup ng 50th season. At dahil ang forte nga nitong si Cade Flores ay depensa, ay meron ng maaasahan si Coach Leo Austria pagdating sa depensa sa shaded lane, na masasabing talagang nawala nang i-trade nila si Arwin Santos, at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakahanap ng rebounding presence at defensive presence kagaya ng ibinibigay ni Arwin Santos nung panahon na naandun pa siya sa San Miguel Beermen. Maaaring andyan si Rodney Bronjal ngayon at JM Calma, pero magiging malaking tulong kung andyan pa si Cade Flores dahil mahusay itong gumamit ng kanyang malapad na katawan kahit nasabihin mong undersize nga ito, lalo na pagdating sa rebounding at post defense. At ang hinihingi namang kapalit ng Titan Ultra Giant Risers sa San Miguel Beermen ay parte pa rin noon na una ng trade na iprinopose nila na hindi tinanggap ng San Miguel Beermen, at ito ay si Jeron Teng. Patuloy pa rin tinatarget ng Titan Ultra Giant Risers itong si Jeron Teng mula sa San Miguel Beermen dahil naniniwala umano sila na kulang lamang ito sa playing time sa San Miguel Beermen dahil rin sa sobrang loaded ng nasabing koponan. At dahil kulang sa scoring firepower ang Titan Ultra Giant Risers, ay naniniwala nga sila na malaki ang maitutulong itong si Jeron Teng sa kanilang opensa dahil kilala nga ito bilang isang slasher nung panahon niya sa Converge Fiber Xers at nung collegiate days niya sa De La Salle Green Archers. Pero nang mapunta nga ito sa San Miguel Beermen nang maging unrestricted free agent noong 2023, ay naging defensive player ito, kung saan ito ang umano ang role na ibinigay sa kanya ni Coach Leo Austria, at hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang ginagawa nitong si Jeron Teng sa offensive at defensive pattern ng San Miguel Beermen. May pagkakataon pa nga na hindi na ipapasok sa loob ng court si Jeron Teng nung panahon ni Coach George Gallant, pero nang bumalik si Coach Leo Austria sa pagiging head coach ng San Miguel Beermen, ay unti-unting umangat na naman ang playing time nitong si Jeron Teng, at ngayon nga parte na ito ng regular rotation ni Coach Leo Austria sa bawat laban ng San Miguel Beermen. Nabibigyan ito ni Coach Leo Austria ng halos 10 minuto kada laban nila, na masasabing malaking tulong na rin dito kay Jeron Teng dahil hindi katulad noon kay Coach George Gallant na nababangko nga siya, ay ngayon ay nabibigyan na siya ng importansya sa San Miguel Beermen lineup. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang pag-asa ng Titan Ultra Giant Risers na papayag ang San Miguel Beermen dito sa revised trade na inaalok nila, dahil kailangan na umanon talaga nila ang isang katulad nitong si Jeron Teng na bubuhay sa kanilang opensa kasama sila Joshua Monson at Calvin Abueva, na masasabing siyang 1-2 punch lamang. At bukod nga dun, ay panaka-naka na lamang yung mga puntos na nakakuha nila mula sa ibang players nila sa Titan Ultra Giant Risers. Kung madadagdag umano itong si Jeron Teng, ay madadagdagan din ang kanilang scoring options, at siguradong malaki umano may tutulong nun para makapasok sila sa quarterfinals ngayong All-Filipino Cup. At ang isa pang tinatarget ng Titan Ultra Giant Risers mula sa San Miguel Beermen ay ang backup center ni Junmar Fajardo na si Muala Tautua. Nitong mga nakalipas na araw ay laman ng mga rumors sa PBA na itong si Muala Tautua ay matetrade na nga umano sa ibang koponan, na nauna nga ay sa Terra Firma Jeep kapalit umano ni Maverickahan Misi. Pero hindi umano nangyari ako nag-progress ang nasabing trade, at ngayon naman sinasabing sa Titan Ultra Giant Risers ito mangyayari. At gano'n na nga ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw, dahil kasama na ito sa revised proposed trade ng Titan Ultra Giant Risers, kung saan ibibigay nga nila ang PBA playing rights nila Greg Slaughter, at gano'n din si Cade Flores
kapalit nila Jeron Teng at ito ngang si Muala Tautua. Katulad din ng sitwasyon ni Jeron Teng sa San Miguel Beermen, bagamat lagi naman o nasa regular rotation ito ni Coach Leo Austria bilang backup ni Junmar Fajardo at paminsan-minsan nga ay pinagsasabay sila, ay masasabing kulang pa rin sa playing time itong si Muala Tautua para ma-unleash niya yung kanyang full potential, kagaya ng mga panahon na nanalo siya ng Most Improved Player nung panahon niya sa Northport Batangpier, kung saan ito ang Titan Ultra Giant Risers ang nakabili ng nasabing prangkisa. Kung mapupunta umano sa kanila itong si Muala Tautua ay magkakaroon na sila ng isang legitimate center na wide body at pwede rin nilang ipantapat sa dati niyang teammate na si Junmar Fajardo kung sakasakali. Napapayag ang San Miguel Beermen dito sa ino-offer nilang 2-on-2 trade plus future draft picks ng magkabilang koponan. At kung sakasakali nga ito ng si Muala Tautua ang kukumpleto ng kanilang starting 5, dahil meron naman silang point guard kay Fran Yu, shooting guard kay Joshua Monson, small forward kay Calvin Abueva, power forward kay Ato Olar, at kung sakali itong si Muala Tautua sa center position ng kanilang starting 5. At kung madadagdag pa nga itong si Jeron Teng, ay madadagdagan na rin ang scoring options ng Titan Ultra Giant Risers ngayong ongoing All-Filipino Cup. Malaki ang maitutulong nitong si Muala Tautua sa Titan Ultra Giant Risers dahil sa lineup nila ngayon, kahit nasabihin mo meron silang dalawang 6'7" kila Jeyo Ambohot at Mario Barasi, pero masasabing hilaw na hilaw pa rin ang dalawang nasabing players sa PBA style of play, dahil kitang-kita naman sa lahat ng laban ng Titan Ultra Giant Risers na wala pang nakikitang magandang laro mula sa dalawang nasabing 6'7" centers ng Titan Ultra Giant Risers. At kung mapupunta nga ang 6'7" na si Muala Tautua sa kanilang koponan, ay magkakaroon na sila ng legitimate center na post threat. At dahil may pagka-agile at athletic din itong si Muala Tautua, ay magkakaroon ng ibang dimension ang opensa ng Titan Ultra Giant Risers sa pagdating nito sa kanilang koponan. Magsisilbing revival din sa karir ni Muala Tautua kung sakali na mapupunta siya sa isang koponan na kagaya nitong Titan Ultra Giant Risers na gagawin siyang starting center at mabibigyan siya ng napakahabang playing time na hindi niya nakukuha sa San Miguel Beermen. Inaasahan na sa mga susunod na araw, kapag na-finalize na ng Titan Ultra Giant Risers coaching staff at management ang draft ng trade na to, ay ipopropose o isasubmit na nila ang proposal sa San Miguel Beermen management para mapag-aralan nila at kung sakali nga ay tanggapin ang nasabing proposed trade mula sa Titan Ultra Giant Risers para mabuhay ang kanilang inaasam quarterfinal seat ngayong All-Filipino Cup. Pero bukod nga doon sa 2-on-2 trade ng Titan Ultra Giant Risers na ipopropose nila sa San Miguel Beermen, ay sinasabing kasama na rin dito ang mga future draft picks ng magkabilang koponan. Nilalatag na rin ng Titan Ultra Giant Risers ang kanilang 51st season first round pick, at ang hinihingi nilang kapalit ay ang first round pick sa 51st season ng San Miguel Beermen, at kasama na rin ang second round pick nila sa 51st season din. Ito umano ay ginagawa nila para mapapayag ang San Miguel Beermen na ibigay na ang dalawang players na hinihingi nila na sila Muala Tautua at Jeron Teng, at ang kapalit nga ay ang PBA playing rights ni Greg Slaughter at si Cade Flores. Kung sasamahan nga umano nila ang 2-on-2 trade plus future first round pick ng Titan Ultra Giant Risers kapalit ng first and second round pick ng San Miguel Beermen sa 51st season, ay baka mapapayag na nga umano nila ang San Miguel Beermen dahil tinataya na papasok sa top 5 ang first round pick ng Titan Ultra Giant Risers sa 51st season, at pwede nilang magamit yon para makakuha ng top prospect ang San Miguel Beermen sa next PBA Rookie Draft na gaganapin sa January 2027. Masasabing desperado na ang Titan Ultra Giant Risers na palakasin ang kanilang koponan at isoli na yung mga sinasabing players na hindi naman sa kanila, kung saan kabilang nga itong si Cade Flores at pati na nga rin sana si Joshua Monson, pero ayaw pa itong tanggapin ng San Miguel Beermen sa ngayon. Pero malinaw din ang mga pahayag ni Coach Leo Austria sa umpisa pa lamang ng ongoing All-Filipino Cup
Kahit na nagkaroon sila ng 2 straight losses, ay hindi pa umano nila kinakailangan na mag-trade at mag-i-stick umano sila sa kanilang current lineup, kung saan kasama doon yung 13 holdovers mula doon sa 49th season All-Filipino Cup champion team. At naniniwala umano si Coach Leo Austria at ang management ng San Miguel Beermen na kakayanin na i-duplicate ng nasabing lineup kasama ang mga bago nilang players na sila Chris Miller at Royce Mantua na nakuha nila sa nakaraang PBA Rookie Draft, na magcha-champion nga ulit sila ngayong All-Filipino Cup ngayong 50th season. Kaya ito rin nga umano yung dahilan kaya nila hindi tinanggap yung naunang proposed trade ng Titan Ultra Giant Risers, kung saan si Joshua Monson ay binibigay nila dito sa San Miguel Beermen kapalit nila Jeron Teng at Andreas Kahilig, at ngayon nga naman itong si Greg Slaughter at si Cade Flores. At ang hinihingi nga nilang kapalit ay si Jeron Teng pa rin, pero si Muala Tautua na ang kasama niya ngayon, at pati nga yung future draft picks na pinoproject na top 5 o pasok sa top 5 ang Titan Ultra Giant Risers ay kanila na nga umanong ibibigay sa San Miguel Beermen kapalit ng first and second round pick ng nasabing kupunan sa 51st season. Sa ganda ng tinatakbo ng San Miguel Beermen ngayon, kung saan pagkatapos ng 2 sunod na talo sa umpisa ng All-Filipino Cup ay sinundan nila ng 5 sunod na panalo. At ang huling panalo nga kontra dito sa Titan Ultra Giant Risers na very convincing at very lopsided dahil tinambakan nila ito ng 41 points na minsan pa ngang umabot ng 50 points bago ito napababa sa 41 ng Titan Ultra Giant Risers. Masasabing suntok sa buwan na naman ang trade na inaalok na to ng Titan Ultra Giant Risers sa San Miguel Beermen, pero hindi natin alam bilog ang bola at magiging depende na rin sa sitwasyon ng San Miguel Beermen sa pagdating ng trade deadline ngayong All-Filipino Cup. Anong opinion mo dito sa tinatarget ng Titan Ultra Giant Risers na revised trade sa San Miguel Beermen, kung saan kasama na nga itong si Mo Tautua para magkaroon sila ng isang legitimate center, at kasama rin si Jeron Teng na naandun rin sa naunang proposed trade nila sa San Miguel Beermen. At ang ipapalit nga ng Titan Ultra Giant Risers ay ang PBA playing rights nitong si Greg Slaughter at si Cade Flores na natural power forward na kailangan ng San Miguel Beermen ngayon. At hindi lang yun, pati ang kanilang 51st season first round pick na pinoproject na papasok sa top 5 ay isasama na rin nila dito sa 2-on-2 trade, kapalit naman ng first and second round pick ng San Miguel Beermen sa 51st season na inaasahan na medyo late na po pwedeng maging number 10 hanggang number 12, at pagdating naman ng second round ay number 22 hanggang 24th pick ng San Miguel Beermen. Mapapayag kaya ng Titan Ultra Giant Risers ang San Miguel Beermen dito sa pinopropose nilang bagong revised trade, kahit na napakaganda na ng tinatakbo ng San Miguel Beermen ngayon na meron ng 5 sunod na panalo matalos makalasap ng unang 2 pagkatalo ngayong ongoing All-Filipino Cup ng 50th season ng PBA. Mag-progress kaya ang proposed trade na to ng Titan Ultra Giant Risers sa San Miguel Beermen? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.